Miguel, ikaw nga, Miguel. Nanginginig ang aking malabi at parang mababaliw sa paktibok ang puso ko. Ang bata sa harap ko ay mukhang nasa 7 taong gulang. Gusgusin ang kanyang damit, ngunit ang kislap ng kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon, at maging ang pagkakayari ng kanyang buhok ay eksaktong katulad ng aking anak noong bata pa siya, 5 taon na ang nakalipas mula ng pumanaw. Hindi ako makahinga, hindi ako makapagsalita. Noon, isang babae sa tabi ng bata ang nag-angat ng kanyang ulo. Nang tamaan ng malamlam na ilaw ang kanyang mukha, hindi ko na malayang nabitawan ko ang sobrang hawak ko. Ang babaeng iyon ay ang manugang na hanggang sa huli ay tinutulan kong pakasalan ng anak ko. At sa araw na iyon, sa harap ng pinto ng lumang apartment na iyon kung saan ako napunta para maningil na maatrasadong bayad sa upa, muli kong hinarap ang lahat ng bagay na inakala kong nawala na sa akin magpakailanman. Bago magsimulang kwento, mangyaring mag-subscribe, I-like, at iyon ang notification bell para maging malaking tulong sa kwentong liwanag ng buwan. Ngayon, simulan na natin ang kwento para sa araw na ito. 9 na taon na ang nakalipas noong taglagas. Si Aling Elena, gaya ang dati, ay maagang gumising para mamalengke. Bumili siyang paboritong bangus ngang kaysa isa niyang anak na si Miguel. 15 taon na rin mula nang yumaw ang kanyang asawa. Sa buong panahong iyon, mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak. Bilang isang guro sa pampublikong paralan sa loob ng 30 taon, siniguro niyang hindi kailanman nakulang sa anumang bagay ang kanyang anak, si Miguel, ang lahat-lahat kay Elena. Nay, dadaan ako diyan mamaya pagkatapos ng trabaho. Madalas nang dumadalaw si Miguel sa bahay nitong mahuling araw. Mahigit 1 taon na siya sa kanyang trabaho sa isang malaking kumpanya sa Makati. Ipinagmamalaki ni Elena ang kanyang anak. Sige, anak. Magpiprito ako ng bangus para sa iyo. Nay, kamusta po ang kalusugan ninyo? Ayos lang ako. Dahil nag-alala ka, wala nang dapat ikabahala si nanay. Nakangiting sabi ni Elena. Noong gabing iyon, dumating si Miguel. Inihanda ni Elena ang paboritong pritong bangus ng anak. Habang makaharap silang kumakain ng hapunan, napakadaldal ni Miguel. Kuwento tungkol sa trabaho, sa mga kasamahan, hanggang sa mga plano niya sa hinaharap, walang tigil ang kanyang pagsasalita. Pagkatapos ay nag-alinlangan sandali si Miguel bago magtanong, Nay, pag nag-asawa ako at nakaapo kayo, anong gusto niyong ipangalan? Napatihol sa pakbabalaktat nakbangus si Elena at nakangat naktingin. Bakit mo naman biglang naitanong yan? Wala lang po, naisip ko lang. Saglit na nag-isip si Elena at nagsalita. Kung lalaki, siguro langit. Kung babae, dagat. Langit at dagat. Maganda kasi ang malawak at malayang pangalan, hindi ba? Ngumiti si Miguel. Maganda nga. Sige, yan na lang ang ipapangalan ko. Buong pagmamahal na tiningnan ni Elena ang kanyang anak. Dalaga na talaga ang Miguel ko. Ngunit hindi alam ni Elena na iyon na pala ang huli nilang mapayapang hapunan na magkasama. Lumipas ang ilang araw. Tumawag si Miguel. Nay, uwi ako diyan sa weekend. May ipapakilala ako sa inyo. Kinabahan ang dibdib ni Elena. Ito na, ipapakilala na niya ang nobya niya. Nasasabik si Elena. Anong klaseng babae kaya ang dadalhin ni Miguel? Marahil isang babaeng may pinag-aralan at galing sa mabuting pamilya. Pero kahit hindi, ayos lang. Sapat na kung isa siyang mabait na babae mula sa isang simpleng pamilya. Hindi naman marami ang hiling ni Elena. Isang simpleng babae lang na makakapagbuongang matatak na pamilya para sa kaligayahan ng kanyang anak. Dumating ang weekend. Mula umaga, naglinis si Elena ng bahay at nahanda ng mapaboritong pagkain ng kanyang anak. Bandang 2:00 ng hapon, tumunog ang doorbell. Tinanggal ni Elena ang kanyang apron at binuksan ang pinto. Nay, nakangiting bumati si Miguel at sa tabi niya ay isang babaeng may maamong mukha. Magandang hapon po. Ako po si Cynthia Cruz. Magalang na yumuko ang babae. Saglit na tiningnan ni Elena ang babae. Hindi masama ang unang impresyon. Maayos ang pananamit at magalang ang kilos. Sige, tuloy kayo. Inakay sila ni Elena sa sala. Habang nahahain ng sa at prutas, palihim na inoobserbahan ni Elena ang babae. Hindi siya gaanong nagsasalita at malambing ang paraan ng pagtingin niya kay Miguel. Mukhang mabait naman, sabi ni Elena sa sarili. Cynthia, anong trabaho nga magulang mo? Dahan-dahang tanong ni Elena. Nag-alinlangan sandali si Cynthia bago yumuko. Wala na po akong mga magulang. Nagbago ang ekspresyon ni Elena. Kung ganun, saan ka lumaki? Sa isang bahay ampunan po? Wala po akong nga kapatid. Mga kamag-anak.
Wala rin po, hindi na nagtanong pa si Elena. Bumigat ang kanyang dibdib. Ulila pala. Tiningnan ni Elena si Cynthia. Nakayuko pa rin ang babae, mahigpit na makahawak ang makamay. Naguluhan ang isip ni Elena. Inisip niyang ayos lang kahit hindi galing sa mayaman na pamilya. Sapat na ang isang ordinaryong pamilya. Ngunit iba ang pagiging ulila. Masyadong marami nang nakita si Elena sa kanyang paligid. Mga kaso kung saan sinisira ngang isang manugang na hindi nakatanggap ng tamang pagpapalaki ang buong pamilya. Ganun ang nangyari sa pamangkin ng kaibigan niyang si Teresita. Nakapag-asawa ito ngang isang ulila at nawasak ang kanilang pamilya. Nabaon sila sa utang at nauwi sa hiwalayan. Nasaksihan ni Elena ang lahat ng iyon. Alam niyang hindi lahat ng ulila ay ganun. Marami ring matagumpay at mabubuting tao sa mundo. Ngunit natatakot si Elena. Paano kung makamali ang landas ng kanyang anak? Ang tanging hiling ni Elena ay isang simpleng buhay para sa kanya. Hindi mayaman, hindi galing sa kilalang pamilya, kundi isang simpleng babae mula sa isang simpleng pamilya. Iyon lang, ngunit ang pagiging ulila ay isang malaking alalahanin para kay Elena. Natatakot siyang mahirap ang kanyang anak. Naniniwala siyang isang maling babae lang ang kailangan para masira ang buhay ng isang tao. Nagpatuloy sa pakikipag-usap si Elena kay Cynthia habang nagsasaling ng saa. Habang tumatagal ang usapan, lalo niyang nararamdaman na mabait itong si Cynthia. Magalang at maingat sa pananalita. Kung hindi lang manugang, kundi isang kakilala lamang. Iisipin ni Elena na isa siyang mabuting bata, ngunit iba ngayon. Dahil asawa ngang kanyang anak ang pinag-usapan, hindi niya basta-basta matanggap ang katotohanan ng isa itong ulila na nagtatrabaho sa pabrika. Gulong-gulo ang isip ni Elena. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Cynthia. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin ngayon. Sana po ay makita tayong muli. Magalang na nagpaalam si Cynthia at umalis. Matapos ihatid ang dalaga, tinawag ni Elena si Miguel sa kanyang silid. Miguel, halika sandali. Pumasok si Miguel na may kaba sa muka. Nay, Miguel, may itatanong ako sa iyo. Mahinahong sabi ni Elena. Gaano na kayo katagal ni Cynthia? 1 taon na po. Seryoso ka ba sa kanya? Opo, Nay. Gusto ko na po siyang pakasalan. Napabuntong hininga si Elena. Miguel, pakinggan mo muna ang nanay. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Hindi naman ako maluho, anak. Hindi ko hinihiling na dapat anak mayaman siya, kung ganun po. Ang gusto ko lang ay isang mabait na babae mula sa isang simpleng pamilya. Pero Miguel, nangingini ang boses ni Elena. Huwag ulila, hindi pwede yon anak. Nay, mabuting tao po si Cynthia. Alam ko, mukha naman siyang hindi masamang tao. Pero Miguel, alam mo ba kung gaano kahalaga ang tamang pagpapalaki ng pamilya? Pakiusap ni Elena. Tingnan mo ang nangyari sa pamangkin ni Tita Tessie. Nakapag-asawa ngang ulila, anong nangyari sa pamilya nila? Nabaon sa utang, nahiwalay pa. Hindi po ganun si Cynthia. Sa ngayon, ganyan ang tingin mo, pero mag-iba yan kapag kasal na kayo. Hinawakan ni Elena ang balikat ni Miguel. Miguel, masisira ang buhay mo kapag nakamali kang babaeng papakasalan. Alam mo ba kung bakit ako nakakaganito? Dahil gusto kong maging masaya ka. Alam ko po, Nay. Pero masaya po ako kay Cynthia. Iniisip mo lang yan ngayon. Pero paglipas ng panahon, mag-iiba ang lahat. Mas matanda ako sa iyo, kaya alam ko. May namumuong luha sa mamata ni Elena. Pakinggan mo naman si Nanay. Pakiusap. Kailan ba ako nakiusap sa iyo ng ganito? Humanap ka ang ibang babae. Maraming iba diyan. Nay. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang usapan nila ni Miguel. Nay, hindi ko po kayang mawala si Cynthia. Napakatigas ng boses ng kanyang anak. Nagtalukbong ng kumot si Elena at napabuntong hininga. Masyado ba akong naging marahas? Ngunit umiling siya agad. Hindi. Kapag nakahanap na si Miguel ng ibang babae at naging maayos ang buhay niya, may intindihan niya rin ako. Kinabukasan, muling dumating si Miguel. Nay, pag-isipan niyo po sanang muli. Tumingin sa malayo si Elena. Miguel, ang gusto ko lang ay isang simpleng simula para sayo. Paglipas ng panahon, maintindihan mo rin si Nanay. Kahit ngayon lang, pakinggan mo ako. Nay, gusto ko pong pakasalan si Cynthia. Nagalit si Elena at labis na nasaktan. Ni minsan ay hindi siya humiling ng kahit ano sa kanyang anak. Ngunit ngayon na buong puso siyang nakikiusap, walang awa siyang tinatanggihan nito. Higit pa sa sakit, naramdaman niya ang pagtataksil.
Kung ganun, umalis ka sa bahay na to. Ano po? Kung gusto mong magpakasal, umalis ka sa bahay na to. At huwag mo na akong ituring na ina. Tiningnan ni Miguel ang kanyang ina. Malamig at matigas ang tingin ni Elena. Miguel, tawag ni Elena. Ganyan ka na ba talaga? Hindi mo ba naiintindihan ang tunay na ibig sabihin ng sinabi kong umalis ka? Matagal na hindi nagsalita si Miguel. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko at nagsalita. Nay, patawad po talaga. Pero hindi ko po talaga kayang mawala si Cynthia. Kapag lumamig na po ang ulo ninyo, babalik po ako. Pagkasabi niyon, dahan-dahang binuksan ni Miguel ang pinto. Miguel, muling tawag ni Elena, ngunit hindi lumingon si Miguel. Umalingaw sa buong bahay ang tunog ng pagsarangang pinto. Tulala na nakatayo si Elena. Babalik siya. Pakalipas ng ilang araw, babalik siya. Paulit-ulit na sinabi ni Elena sa sarili. Ngunit hindi bumalik si Miguel. Lumipas ang isang linggo, isang buwan, ngunit walang tawag o text. Paulit-ulit na dinadampot at binababa ni Elena ang kanyang telepono. Hindi ako pwedeng unang tumawag. Hindi dahil sa pride. Dahil kung gagawin niya iyon, parang tinatanggap na niya si Cynthia at natatakot siyang baka tuluyan ng mapahamak ang kanyang anak. Sa ikalawang buwan, dumalaw ang kaibigan niyang si Teresita. Elena, tawagan mo na si Miguel. Bakit? May nangyari ba? Nagpakasal na raw si Miguel. Alam ng buong kapitbahayan. Namutla ang mukha ni Elena. Ano? Hindi mo talaga alam? Isang buwan na raw silang kasal. Simpleng kasalan lang, napaupo si Elena. Naramdaman niyang mayroong isang bagay na napakalaki ang mali. Ang anak niyang laging sumusunod sa kanya ay hindi man lang siya inimbita sa sariling kasal. Para kay Elena, nangangahulugan itong kinokontrol ni Cynthia ang kanyang anak dahil sa babaeng yon. Hindi magagawa ng anak ko yon. Hinawakan ni Teresita ang balikat ni Elena. Elena, puntahan mo na sila. Kasal na ang anak mo, hindi pwedeng ganito. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Naisip din niyang puntahan sila, ngunit ngayon ay hindi na niya magawa. Ang hindi pagpapaalam sa kanya tungkol sa kasal ay nangangahulugang ang anak niya, na nabiyani sa babae, ay tinalikuran na rin ang inang nagpalaki sa kanya. Gumuho ang isang bahagi ng puso ni Elena. Ganun lang pala ako kahalaga sa pinakamamahal kong anak. Dahil lang sa isang babae, kinalimutan na niya ako. Naramdaman niya ang matinding pagtataksil. Napabuntong hininga si Teresita. Huwag ka ng magmatigas. Baka pagsisihan mo sa huli. Umiling si Elena. Tuluyan na ba kaming naging estranghero sa isa't isa? Ang gusto ko lang naman ay makaroon siya ng simpleng buhay. Ano bang nagawa kong mali? Kahit anong isip ni Elena, hindi niya matanggap na nakamali siya ng ganun kalaki para gawin ito ng kanyang anak. Kahit na nagmamatigas siya, sa isang banda ay handa pa rin siyang tanggapin sila kung babalik ang kanyang anak kasama si Cynthia. Ngunit ngayon, huli na ang lahat. Hindi na nagsalita pa si Teresita at tahimik na umalis. Noong gabing iyon, mag-isang uminom ngang alak si Elena. Bumili siya ng paboritong ube tsake ni Miguel at nagsindi ng kandila, kaarawan ng kanyang anak. Miguel, maligayang kaarawan. Bulong ni Elena sa sarili. Kumuha siyang isang hiwaang tsake, ngunit wala itong lasa. Pumatak ang kanyang maluha. Masyado ba akong naging malupit? Masyado ba akong mapanghusga sa manugang ko? Dapat ko ba siyang mas nakilala pa? Nagsisi si Elena. Ngunit hindi pa rin siya makatawag. Kahit anong isip niya, kahit 100 beses pa niyang pagbigyan, hindi niya matanggap ang pagpapakasal ng walang paalam. Kung babalik ka lang at ipapaliwanag ng maayos ang lahat, may intindihan kita, sabi niya sa sarili. Lumipas ang panahon. Kapag naalala niya ang kanyang anak, bumibili si Elena ng ube cake at kinakain ito mag-isa. Bawat kagat ay nagpapaalala sa kanya ng nakangiting mukha ng anak. Ganun niya pinapawi ang kanyang pangungulila. Ngunit walang tawag na dumating. Paminsan-minsan ay nagbabalita si Teresita. Mayos naman daw ang buhay ng mag-asawa. Pareho silang nagtatrabaho at nagsisikap, hindi sumasagot si Elena. Elena, puntahan mo na. Tingnan mo man lang kung maayos nga ang buhay ng anak mo. Umiling si Elena. Ngunit sa gabi, iba ang sitwasyon. Sa loob ng tahimik na bahay, at tinitingnan ni Elena ang mga litrato ng anak at umiyak. Miguel, patawarin mo si nanay, pero dapat ka pa ring bumalik at magpaliwanag, hindi ba? Gumuho na ang puso ni Elena, ngunit hindi niya kayang unang hanapin ang anak. Ganun lumipas ang panahon. Ang agwat sa pagitan ni Elena at Miguel ay lalong lumaki.
Araw-araw tinitingnan ni Elena ang kanyang telepono, ngunit hindi ito tumutunog. At hindi alam ni Elena noon na talagang sinusubukan siyang hanapin ng kanyang anak. Na hindi nito kailanman kinalimutan ang kanyang ina. Lumipas pa ang isang taon. Wala pa ring balita si Elena mula kay Miguel. Paminsan-minsan ay ikinukwento ni Teresita na nakikita niya ang manugang sa paligid. Ngunit nakukunwari si Elenang walang naririnig. Agosto 2016, papalapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Matapos magretiro bilang guro, ginamit ni Elena ang perang iniwan ng asawa at ang kanyang retirement pay para bumili ng 5 apartment unit sa isang probinsya malapit sa Maynila. Ang kita mula sa upa ang kanyang ikinabubuhay. Taon-taon tuwing panahong ito, umuwi si Elena sa kanyang probinsya sa loob ng 1 linggo para sa anibersaryo, para alagaan ang puntot at para magpahinga. Tessie, uwi muna ako ng probinsya ng 1 linggo. Sige, ingat ka. Magdasal ka ng mabuti at magpahinga. Inayos ni Elena ang kanyang nagamit at maagang umalis noong Agosto 17. Pagdating sa probinsya, ilang araw siyang naglinis ng bahay at nakipagkita sa mga kamag-anak. Sa araw ng anibersaryo, pinuntahan ni Elena ang puntot ng asawa. Habang nakaupo at nagbubunot ng damo, bumulong siya, "Mahal, kamusta na kaya si Miguel? Sana masaya siya." Nanginginig ang boses ni Elena. "Masyado ba akong naging malupit? Dapat ko na ba siyang tawagan? Gusto ko na siyang makita." Pinunasan ni Elena ang kanyang maluha. "Kung nandito ka lang, ano kaya ang sasabihin mo? Siguradong kakampihan mo ako." Napabuntong hininga si Elena habang nakatingin sa puntot. Sa parehong oras, si Miguel at Cynthia, karga ang sanggol na si Langit, ay buong tapang napapunta sa bahay ni Elena. Sa loob ng sasakyan, mahigpit ang hawak ni Miguel sa manibela. "Ayos lang kaya? Tatanggapin kaya tayo ni nanay?" Mahinang sabi ni Cynthia, "Magiging maayos din ang lahat. Dala natin si Langit. Kapag nakita ni nanay ang apo niya, lalambot din ang puso niya." Tumango si Miguel. "Tama ka. Siguradong matutuwa si nanay sa apo niya." Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Elena. Huminga ng malalim si Miguel at bumaba. Karga ni Cynthia si Langit at sumunod sila hanggang sa pinto. Knock-doorbell si Miguel. Ding-dong. Ngunit walang sumasagot. Muli siyang knock-doorbell. Ding-dong, ding-dong. Wala pa ring tunog mula sa loob. Mukhang wala siya. Bulong ni Miguel na may pagkadismaya. Dahan-dahang nagtanong si Cynthia, "Tawagan po natin?" Umiling si Miguel, "Hindi. Matagal tayong hindi nakita. Hindi pwedeng sa telepono lang. Kailangan ko siyang makausap ng personal." Tiningnan ni Miguel ang pinto at sinabi kay Cynthia, "Kuhanan mo kami ng litrato." Unang beses ni Langit sa bahay ng lola niya. Tumango si Cynthia at kinuha ang telepono. Kinarga ni Miguel si Langit at tumayo sila sa harap ng pinto. Kumuha ng litrato si Cynthia. Click. Sa ilalim ng litrato, nakatatak ang petsa. Agosto 17, 2016. Pagbalik sa sasakyan, tiningnan ni Miguel ang litrato at nagsulat sa likod, "Unang pagbisita ni Langit kay Lola." Tinapik ni Cynthia ang balikat ni Miguel. "Bukas, bumalik tayo. Baka may pinuntahan lang." "Sige, bukas ulit." Kinabukasan, Agosto 18, muling bumalik sina Miguel at Cynthia sa bahay ni Elena. Ngunit wala pa ring tao. Matagal na nakatayo si Miguel sa harap ng pinto bago tumalikod. "Langit, mukhang wala pa rin si Lola ngayon," bulong ni Miguel sa anak. Agosto 19, huling beses na bumisita si Miguel. Ngunit muli, walang tao sa bahay. Napabuntong hininga si Miguel. Baka umalis siya ng maisang linggo. Hinawakan ni Cynthia ang kamay ni Miguel. "Pwede naman tayong bumalik ulit. Ayos lang yan." Tumango si Miguel, ngunit malungkot ang kanyang muha. "Sige. Babalik ako kapag mas matagumpay na ako. Siguradong mapapatawad na ako ni Nanay Nun." Huling sulyap ang ibinigay ni Miguel sa bahay bago sumakay sa kotse. Nang makaalis ang sasakyan, muling tumahimik ang bahay ni Elena. 1 linggo ang lumipas, bumalik si Elena mula sa probinsya. Pagod mula sa biyahe, umupo siya sa sala. Habang inaayos ang mga bayarin sa upa, bumalik siya sa kanyang normal na buhay. Noong gabing iyon, habang mag-isang kumakain, naisip niya, sana maayos ang buhay ni Miguel. Ngunit hindi niya kinuha ang telepono. Hindi pa rin kayang unang tumawag ni Elena. At hindi niya alam na 1 linggo lang ang nakalipas, dumalaw ang kanyang anak at manugang, karga ang kanyang apo, lumipas ang 2 taon. Wala pa ring balita si Elena mula kay Miguel.
Paminsan-minsan ay nagbabalita si Teresita na nagtatrabaho ang manugang sa kalapit na lugar, ngunit tumatalikod si Elena na parang walang pakialam. Taglagas ng 2021, papawi si Elena mula sa palengke. Tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Hello, si Mrs. Elena Santos po ba ito? O bakit? Mula po ako sa emergency room ng Philippine General Hospital. Tumatawag po ako tungkol kay Mr. Miguel Reyes. Nanginginig ang kamay ni Elena. Anong nangyari kay Miguel? Naaksidente po siya sa sasakyan. Nasa ICU po siya ngayon. Kailangan po ninyong pumunta agad. Nagputi ang isip ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Mayos ang buhay nga anak ko. Nanginginig ang boses ni Elena. Nanginginig ang kamay niyang may hawak sa telepono. Para bang gumuho ang mundo. Nanghina ang kanyang matuhot at napaupo siya. Ginang, kailangan niyo na pong pumunta rito. Nagmamadali ang boses ng nurse. Papunta na ako. Nanginginig na ibinaba ni Elena ang tawag. Sasabok na ang kanyang dip-dip. Hindi to totoo. Ang Miguel ko. Sinubukang tumayo ni Elena, ngunit hindi sumunod ang kanyang magabinti. Nagmadaling sumakay ng taksi si Elena papuntang ospital. Sa loob ng sasakyan, hindi tumigil sa panginginig ang kanyang makamay. Miguel, anak, sana walang masamang nangyari sa iyo. Pagdating sa ospital, tumakbo si Elena papunta sa ICU. Lumabas ang isang doktor. Kayo po ang kamag-anak. Opo, ako ang ina. Kamusta ang anak ko? Seryoso ang muhang doktor. Isang lasing na super po ang bumangga sa kanya matapos mag-red light. Walang kasalanan ang pasyente. Hindi yan ang tinatanong ko. Kamusta na ang anak ko ngayon? Hindi na malayan ni Elena na napasigaw na siya. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa pasilyo. Ginagawa po namin ang lahat. Ngunit hindi po maganda ang sitwasyon. Nang hinamuli ang mabinti ni Elena. Sa labas ng pinto ng ICU, nakita niya ang anak sa salamin. Punong ng tubo ang kanyang katawan at maputla ang mukha. Ipinatong ni Elena ang kanyang kamay sa salamin at umiyak. Miguel. 2 araw ang lumipas. Hindi na nakamalay si Miguel at pumanaw. Hawak ni Elena ang kamay ng anak habang humahagulgol. Miguel, patawarin mo si nanay. Nakamali ako, ngunit hindi na sumagot si Miguel. Tahimik ang burol. Tulala na nakaupo si Elena sa harap ng kabaong. Noon, pumasok ang isang babae, si Cynthia. Nakasuot ng damit panluksa si Cynthia at tahimik na nagbigay galang. Malamig siyang tiningnan ni Elena. Nagsalita si Cynthia, nanginginig ang boses. Nay, patawat po, humagulgol si Cynthia. Malamig na nagsalita si Elena. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Hindi kayo pwedeng magpakasal. Kung nagmatigas kayo, sana namuhay kayo ng maayos. Ano to? Anong nangyari? Pataas ng pataas ang boses ni Elena hanggang sa mapiyok ito at hindi na makapagsalita. Yumuko si Cynthia at umiyak. Nay, patawat po. Kasalanan mo to. Dahil sa isang babaeng tulad mo, namatay ang Miguel ko. Malamig ang boses ni Elena. Walang masabi si Cynthia kundi umiyak. Umalis ka na. Ayoko nang makita ang pagmumuha mo. Akmang may sasabihin si Cynthia. Ngunit dahil sa matigas na paninindigan ni Elena, wala siyang nagawa kundi yumuko at umalis. Pinanot ni Elena ang papalayong likod ni Cynthia habang nangingitnik ang mangipin dahil lahat sa babaeng yan. Alam ni Elena na may kasalanan din siya, ngunit ayaw niyang aminin. Kung walang ibang sisisihin, kailangan niyang harapin ang sarili niyang pagkakamali at natatakot siyang hindi niya iyon kakayanin. Pagkatapos ng libing, mag-isang umuwi si Elena. Napakatahimik ng bahay. Binuksan niya ang pinto ng silid ng anak. Ang mesa, kama, at mga damit ni Miguel ay nandun pa rin. Umupo si Elena sa kama, niyakap ang unan, at umiyak. Miguel, patawarin mo si nanay. Patawat. Dumalaw si Teresita. Elena, magpakatatak ka. Hindi pwede to. Tessie, patay na si Miguel. Patay na ang anak ko. Niyakap ni Teresita si Elena. Elena, umiyak ka lang. Ilabas mo lahat. Matagal na umiyak si Elena sa balikat ni Teresita. Pakalipas ng ilang araw, maingat na nagtanong si Teresita. Elena, kamusta na ang manugang mo? Nakita ko siya sa burol, pero hindi ko alam. Pinaalis ko siya. Elena, asawa pa rin yon ni Miguel. Dahil sa kanya namatay si Miguel, ayoko siyang makita. Napabuntong hininga si Teresita. Elena, hindi naman tama yon. Kasalanan ng lasing na super. Tama na.
Huwag na nating pag-usapan ang babaeng yon. Tumingin sa malayo si Elena. Mula nun, mag-isang namuhay si Elena. Araw-araw, iniisip niya ang anak, nagsisisi, at nangungulila. Kung pinatawad ko lang sila nun. Kung una akong tumawag. Kung bumisita lang si Miguel kahit minsan. Ngunit huli na ang lahat. Araw-araw umiyak si Elena habang tinitignan ang litrato ng anak. Ngunit ni sa panaginip ay hindi niya inakala na ang kanyang anak ay papunta sa kanya noong araw na iyon, matagumpay at buong pagmamalaki. At dala pa ang isang espesyal na pagkain na paborito niya. Lumipas ang 5 taon. Mag-isang namumuhay si Elena. Mula nang mamatay ang anak, parang tumigil na rin ang kanyang buhay. Araw-araw tinitingnan ang litrato, bumibili ng paboritong ube-cake at kinakain mag-isa para pawiin ang pangungulila. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin si Teresita para damayan siya. Elena, kalimutan mo na. Hindi gugustuhin ni Miguel na nakakaganyan ka. Alam ko. Pero paano ko siya makakalimutan? Anak ko siya. Patuloy na namuhay sa pagsisisi Elena. Isang araw, kailangan niyang maningil ng upa sa isa sa kanyang mga apartment. 6 na buwan nang atrasado ang bayad. Ilang beses nang tumawag si Elena, ngunit laging ipinapangako ng umupa. Sa susunod na buwan po, siguradong magbabayad ako. Pasensya na po. Ngunit hindi pa rin dumating ang bayad. Hindi na nakatiis si Elena at personal na siyang pumunta. Pagdating sa apartment, tumayo siya sa harap ng pinto sa ikalawang palapak. Nag-doorbell siya, ding-dong. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa siwang, nakita niya ang mukhang isang babae at parang tumigil ang tibok ng puso ni Elena. Ang mukhang yon, ang babaeng yon, si Cynthia. Ang manugang na pinalayas niya sa burol 5 taon na ang nakalipas, ngunit ibang-iba na siya ngayon. Payat na payat, may malalalim na bilog sa ilalim ng mata. Nakilala rin ni Cynthia si Elena. Nanginginig ang boses ni Cynthia. Nun, isang bata ang lumabas mula sa likod niya. Mama, sino po yan? Napahinto sa pahinga si Elena nang makita ang bata. Miguel, ang Miguel ko. Pamilyar na pamilyar ang mukhang bata. Ang mata, ekspresyon, at buhok ay katulad ng kay Miguel noong bata pa ito. Saglit na nagkamali si Elena. Akala niya nabuhay ang kanyang anak. Nanginginig ang kanyang malabi at bumibilis ang tibok ng puso. Hindi makapagsalita si Elena. Nakatitik lang sa bata. Agad na itinago ni Cynthia ang bata sa kanyang likuran. Pumasok ka muna sa loop. Opo, tumango ang bata at pumasok. Hindi, impossible. Maraming makakamuha sa mundo. Pinakalma ni Elena ang sarili at tiningnan si Cynthia. Anong ginagawa mo rito? Malamig at mapang-asar ang boses ni Elena. Yumuko si Cynthia. Patawad po, Nay. Wala po akong ibang mapuntahan. Malamig na sumagot si Elena. Walang mapuntahan. At dito ka pa talaga napatpat. Bakit hindi ka nagbabayad ng upa? 6 na buwan ka ng atrasado. Ngunit sa isip ni Elena, paulit-ulit na bumabalik ang mukhang ng bata. Posible kaya? Hindi kaya? Kinabahan siya. Patawad po talaga. Magbabayad po ako agad. Malamig na tiningnan ni Elena si Cynthia. Kailan? Sa susunod na buwan? Sa susunod pa? Paulit-ulit lang yan ang sinasabi mo sa telepono. Hindi sumagot si Cynthia. Kinagat lang ang labi. Habang tinitingnan si Cynthia, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Elena. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng pinalayas niya ay nakatira ngayon sa isa sa kanyang mapaupahan. At hindi mawala sa isip niya ang batang nasa loop. Anak kaya ni Miguel. Patuloy sa mabilis na pagtibok ang puso ni Elena. Sino ang batang yon? Nangingini na tanong ni Elena. Nag-alinlangan si Cynthia bago sumagot. 7 taong gulang po, anak ng ate ko. Pamangkin ko po, pansamantala ko lang inaalagaan. Tinitigan ni Elena si Cynthia. Pamangkin? Kung ganun, hindi anak ni Miguel. Naisip ni Elena, ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang mukhang bata. Sobrang kamukha ni Miguel. Nasaan ang ate mo? Hindi ko po siya makontak ngayon. Malabo ang sagot ni Cynthia. Hindi na nagtanong pa si Elena. Hanggang kailan mo mababayaran ang upa? Bago po matapos ang buwang ito, siguradong makbabayad ako. Kung hindi, kailangan mo nang umalis. Naintindihan mo? Opo. Hindi na nagsalita pa si Elena at tumalikot. Habang bumababa sa hagdan, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang mukhang bata. Bakit sobrang kamuha niya si Miguel? Umiling si Elena. Hindi. Impossible. Muling nagbilang si Elena.
5 taon nang patay si Miguel at 7 taong gulang ang bata. Ibig sabihin, ipinanganak na ito 2 taon bago mamatay si Miguel. Kahit anong isipin ko, kahit gaano pa kalaki ang galit sa akin ni Miguel, imposible na hindi niya ipaalam sa akin na may apo na ako. Hindi ganoong klaseng bata si Miguel. Pag-uwi, naupo si Elena sa sala at nag-isip. Tumawag si Teresita. Elena, anong ginagawa mo? Ha? Wala. May problema ka, ano? Papunta na ako diyan. Sandali lang. Mabilis na dumating si Teresita. Elena, anong problema? Ang lungkot ng mukha mo. Napabuntong hininga si Elena. Tessie, may kakaibang nangyari kanina nung naningil ako ng upa. Anong nangyari? Nakita ko ang asawa ni Miguel. Nakatira pala siya sa isa sa mga paupahan ko. Nagulat si Teresita. Ano? Ang asawa ni Miguel? Oo, 6 na buwan nang hindi nagbabayad kaya pinuntahan ko. Siya pala yon. Saglit na natahimik si Teresita. Kung ganun, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hihintayin ko muna hanggang katapusan ng buwan. Maingat na nagtanong si Teresita. Elena, may anak ba siya? Tumango si Elena. Oo, may isa siyang bata. Pero pamangkin daw niya. Pamangkin? Anak daw ng ate niya. Kumunot ang nuni Teresita. Kung ganun, hindi anak ni Miguel. Mukha ngang ganun. Pero sobrang kamukha ngang bata si Miguel. Nanginginig ang boses ni Elena. Hinawakan ni Teresita ang kamay niya. Elena, baka dahil lang, yan sa sobrang mismo na ang anak mo. Alam ko, pero talagang makamukhang makamukha sila. Ang mamata, ang ekspresyon. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Dinamayan siya ni Teresita. Elena, huwag mo nang masyadong isipin. Nakataon lang yon. Siguro nga. Tumango si Elena, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, patuloy ang pagdududa. Pamangkin nga ba talaga? O baka naman, naguluhan si Elena. Sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang batang iyon ang babago sa takbo ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw. Hindi mawala sa isip ni Elena ang apartment kung saan nakatira si Cynthia. Kahit anong pilit niyang isipin na hindi, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang muhang bata. Papauwi si Elena mula sa palengke nang mapadaan siya malapit sa bahay ni Cynthia. Napadaan lang naman ako, sabi niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng apartment. Sakto namang palabas si Cynthia kasama ang bata. Anak, dahan-dahan lang sa pakbaba. Hinawakan ni Cynthia ang kamay ng bata. Mula sa malayo, pinanut sila ni Elena. May maliit na bag ang bata at inaayos ni Cynthia ang kanyang damit. May kumurot sa puso ni Elena. Ganyan din kaliit si Miguel nun. Habang pinapanot silang naglalakat, hindi na malayang sumusunod na pala siya. Inihatid ni Cynthia ang bata sa daycare at mag-isang bumalik. Mula sa malayo, pinanut ni Elena bago tumalikot. Noong gabing iyon, habang kumakain, bigla niyang naisip, bukas ng umaga, papasok na naman sa daycare ang bata. Umiling si Elena. Ano ba tong ginagawa ko? Anak naman ng iba yon. Ngunit kinabukasan, napadaan na naman siya sa bahay ni Cynthia. Papunta na sa daycare ang bata kasama si Cynthia. Mula sa malayo, pinanut niya sila. Nang makapasok ang bata, dumaan siya sa kalapit na tindahan. Bumili siya ng ilang biskwit at gatas. Napadaan lang naman. Kinumbinsi niya ang sarili habang iniiwan ang mga pinamili sa harap ng pinto ni Cynthia. Pagsapit ng hapon, muli siyang napadaan sa bahay ni Cynthia. Nakaupo sa hagdan ang bata, mag-isa. Huminto si Elena. Bakit siya mag-isa? Nasaan ang nanay niya? Dahan-dahan siyang lumapit. Bata, mag-isa ka lang. Nag-angat ng tingin ang bata at ngumiti ng malaki. Opo. Nagtatrabaho po si Mama. Masayahin at palakaibigan ang boses ng bata. Umupo si Elena sa tabi niya. Hindi ka ba gutom? Hindi po, ayos lang ako. Matapang na sagot ng bata, ngunit tumunok ang kanyang tiyan. Kumuha ng tinapay si Elena mula sa kanyang bag. O kainin mo to. Wow, salamat po, Lola. Magalang na nagpasalamat ang bata at tinanggap ang tinapay. Namangha si Elena. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Ngumiti ang bata at sumagot. Sabi po ni Mama, mabait na mabait daw po si Lola. Sabi niya, dapat daw po akong maging mabait sa inyo. Walang dahilan, biglang nakaramdam ng kurot sa puso si Elena. Tinitigan niya ang bata. Bago kainin ang tinapay, bahagyang kumunot ang kanang kilay ng bata. Parang tumigil ang puso ni Elena. Ganyan din si Miguel. Mula pagkabata,
may ugali si Miguel na ikunot ang kanang kilay bago kumain. Naalala ni Elena ang ugaling iyon. Nang makita niya itong gawin ng bata, hindi siya makahinga. Hindi kaya. Nanginginig na nagtanong si Elena. Bata, anong pangalan mo? Itinigil ng bata ang pagkain at nag-angat ng tingin. Ako po? Noon, nagmamadaling dumating si Cynthia. Anak, andito na si Mama. Nang makita ni Cynthia si Elena, nanigas ang kanyang mukha. Nay, dahan-dahang tumayo si Elena. Niyakap ni Cynthia ang bata. Anak, pumasok ka muna sa loob. Opo, tumango ang bata at pumasok. Tiningnan ni Elena si Cynthia. Pamangkin mo ba talaga ang batang yan? Yumuko si Cynthia. Opo, pamangkin ko po. Kung ganun, bakit siya mag-isang nasa labas? Nasaan ang nanay niya? Nalate po kasi ako sa trabaho. Tinitigan ni Elena si Cynthia. Anong pangalan niya? Nag-alinlangan si Cynthia bago sumagot. Minjun po. Tumango si Elena. Sige. Hindi na nagtanong pa si Elena at tumalikot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, patuloy ang pagdududa. Minjun, kung ganun, pamangkin nga ba talaga? Pag-uwi, hindi nakatulog si Elena. Ilang araw ang lumipas, muli siyang napadaan sa bahay ni Cynthia. Gabi na, may malakas na ubo mula sa loob. Huminto si Elena. Ubo, boses ni Cynthia. Tumayo si Elena sa harap ng pinto at nakinig. Patuloy at malakas ang ubo. Nag-alala si Elena. Grabe ang ubo niya, hindi ba siya nagpapatingin sa doktor? Noong gabing iyon, kahit nasa bahay na, hindi mawala sa isip niya ang ubo ni Cynthia. Kinabukasan, napadaan siya sa bahay ni Cynthia at nakita ang isang supot ng basura. Nang tingnan niya ito, may nakita siyang tisyu na may dugo. Nanigas ang mukha ni Elena. Dugo, nag-alala siya. May sakit kaya ang babaeng yon? Mula nun, lagi nang nasa isip ni Elena si Cynthia. Isang araw, nakita niyang papunta sa ospital si Cynthia. Sinundan niya ito mula sa malayo. Pumasok si Cynthia at maingat din siyang pumasok. Nakaupo si Cynthia sa labas ng isang klinika. Mula sa malayo, pinanut siya ni Elena. Maya-maya, lumabas si Cynthia. Hinintay ni Elena na makaalis ito bago kumatok sa pinto ng klinika. Tuloy po. Binuksan ni Elena ang pinto. Dok, pasensya na po. Pwede ko po bang malaman kung ano ang sakit ng pasyenteng kalalabas lang? Umiling ang doktor. Hindi po namin pwedeng ibigay ang impormasyon ng pasyente kung hindi kayo kamag-anak. Biyenan po niya ako. Nag-alinlangan ang doktor bago nagsalita. Interstitial lung disease po, may lunas pa, pero matagal na pong itinigil ng pasyente ang gamutan dahil sa problemang pinansyal. Namutla ang mukha ni Elena. Kung magpapagamot po siya ngayon, mabubuhay pa po ba siya? Opo, kung sisimulan niya ngayon, malaki ang tsansang gumaling. Pero kung patatagalin pa, mahihirapan na po. Tulala na nakatayo si Elena. Maingat na nagsalita ang doktor. Kung kayo po ang kamag-anak, tulungan niyo po siyang makapagpagamot agad. Tumango si Elena at lumabas. Habang nakatayo sa pasilyo, nag-isip siya. Maari siyang mamatay. Napabuntong hininga si Elena. Kawawa naman ang batang yon. Sa isang banda, nakaramdam siya ng awa. Dahil kaya sa pagtutol ko sa kasal nila kaya siya nakaganyan, mapait na umiling si Elena. Lumaki siyang walang magulang. Sigurado akong napakahirap ng buhay niya. Ngayon, hindi makabayat ng upa at walang perang pampagamot. Kumirot ang puso ni Elena. Alam naman niya na ang pagkamatay ng anak niya ay kasalanan ng lasing na super at hindi ng manugang niya. Ngunit kung aminin niya iyon, kailangan niyang harapin ang sarili niyang pagkakamali. At iyon ang kinatatakutan niya. Nakaramdam siya ng awa. Paano na ang batang yon? Pag-uwi, hindi na naman siya nakatulog. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi pa rin mawala sa isip ni Elena sina Cynthia at ang bata. Ang sinabi ng doktor ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Kung mamatay ang babaeng yon, paano na ang bata? Isang gabi, muli siyang napadaan sa bahay ni Cynthia. Nakabukas ang ilaw at mula sa bintana, nakita niya silang kumakain. Mula sa malayo, pinanut niya sila. Bago kumain ang bata, muling kumunot ang kanang kilay nito. Muling bumilis ang tibo ang puso ni Elena. Ang ugaling yon. Kamukhang-kamukha talaga ni Miguel. Hindi na nakatiis si Elena. Kinabukasan, kumatok siya sa pinto ni Cynthia. Tok-tok, binuksan ni Cynthia ang pinto. Nay, pwede ba akong pumasok? Nag-alinlangan si Cynthia bago tumango. Opo, tuloy po kayo. Pumasok si Elena. Isang maliit at lumang studio type na apartment.
Nagdo-drawing ang bata sa isang sulok. Tiningnan ni Elena ang bata. Bata, anong dinodrawing mo? Nag-angat ng tingin ang bata at ngumiti. Family picture po, pamilya. Opo, ito po si mama at ito po ako. Itinuro ng bata ang drawing. Nagtanong si Elena, nasaan ang papa mo? Saglit na lumungkot ang muhang bata. Nasa langit na po si papa. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Nasa langit? Opo. Sabi po ni mama. Binabantayan daw po kami ni Papa mula sa langit. Tiningnan ni Elena si Cynthia. Nakayuko si Cynthia. Dahan-dahang nagtanong si Elena. Kailan pumanaw ang tatay ng batang yan? Nag-alinlangan si Cynthia bago sumagot. 5 taon na po ang nakalipas. Nangingini ang kamay ni Elena. 5 taon. Kasabay ngang pagkamatay ni Miguel. Hindi na nakatiis si Elena. Pamangkin mo ba talaga ang batang yan? Hindi nag-angat ng tingin si Cynthia. Opo. Kung ganon, bakit sinabi mong 5 taon nang patay ang tatay niya? 5 taon na rin po kasing pumanaw ang asawa ng ate ko. Tinitigan ni Elena si Cynthia. Minjun ba talaga ang pangalan niya? Hindi sumagot si Cynthia. Direktang tinanong ni Elena ang bata. Bata, ano ulit ang pangalan mo? Ngumiti ang bata at sumagot. Ako po si Langit Reyes. Nagputi ang isip ni Elena. Langit, Kang Haneul. Naalala niya ang usapan nila ng anak 9 na taon na ang nakalipas. Nay, pag nakaapo kayo, anong gusto niyong ipangalan? Kung lalaki, siguro Langit. Kung babae, Dagat. Hindi makahinga si Elena. Langit, Langit daw, nanginginig ang boses niya. Nakayuko pa rin si Cynthia. Dahan-dahang lumapit si Elena. Anak ba ni Miguel ang batang to? Hindi sumagot si Cynthia. Sumagot ka, anak ba ni Miguel ang batang to? Lumakas ang boses ni Elena. Nanginginig ang boses ni Cynthia at sunod-sunod na pumatak ang kanyang ngaluha. Para bang sumabog ang lahat ng kanyang tinatagong damdamin. Umiyak, tumango si Cynthia. Opo, Nay, anak po siya ni Miguel. Napaw po si Elena. Nang hina ang kanyang matuhot. Kung ganon, apo ko ang batang yan? Opo, tiningnan ni Elena si Langit. Patuloy pa rin sa pagdodrawing ang bata, walang kamalay-malay. Pumatak ang ngaluha ni Elena. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo itinago? Pinunasan ni Cynthia ang kanyang maluha. Kasi po galit kayo sa akin. Nay, inisip ko po na baka isipin ninyong kasalanan ko ang pagkamatay ni Miguel. Nanginginig ang boses ni Cynthia. Walang masabi si Elena. Kaya natakot po ako. Natakot po ako na baka pati si Langit ay kamuhian ninyo. Yumuko si Cynthia at umiyak. Pero nang makasakit po ako at naisip na baka mamatay na ako, naawa po ako kay Langit na maiwang mag-isa, lalong nanginginig ang boses ni Cynthia. Kaya naisip ko pong kailangan niyang malaman kung sino ang lola niya. Dahil kapag nawala ako, tuluyan na po siyang mag-iisa. Patuloy na nagsalita si Cynthia habang umiyak. Kaya po sinadya kong lumipat sa paupahan ninyo, para kahit papaano ay malapit si Langit sa lola niya. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Yumuko si Elena at umiyak. Labis niyang pinagsisihan kung paano niya sinakal ang kanyang manugang. Ang katotohanang hindi man lang nito masabi na apo niya ang sariling apo ay parang pumipilas sa kanyang puso. Tiningnan ni Elena si Cynthia at nanginginig na nagsalita. Walang hiya ka. Dapat sinabi mo sa akin agad. Gaano kahirap ang magpalaking ang bata habang may sakit ka? Hindi tumigil sa pag-iyak si Elena. Dapat ako ang unang lumapit. Dapat ako ang unang nahanap. Lubos na naramdaman ni Elena kung gaano kalupit ang kanyang katigasan ng ulo at pride. Ang kanyang manugang ay nagtiis mag-isa sa bingit ng kamatayan at ang kanyang apo ay lumaking hindi man lang kilala ang sariling lola. Lahat ay kasalanan niya. Lumapit si Langit kay Elena. Lola, bakit po kayo umiyak? Tiningnan ni Elena si Langit. Sobrang kamuha ni Miguel. Niyakap ni Elena si Langit. Langit, ako ang lola mo. Ang tunay mong lola, nanginginig ang boses ni Elena. Patawarin mo si Lola, patawat. Matagal na niyakap ni Elena si Langit habang umiyak. Sa tabi, tahimik ding umiyak si Cynthia. Matapos ang matagal na pag-iyak, pinunasan ni Elena ang kanyang galuha at nagtanong kay Cynthia. Nagpapatingin ka ba sa doktor? Nagulat si Cynthia. Paano niyo po nalaman? Mamaya na yan. Nagpapagamot ka ba? Yumuko si Cynthia. Medyo po may problema. Pero magiging okay din po ako. Hinawakan ni Elena ang kamay niya. Huwag kang magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Interstitial lung disease, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Cynthia. Nay, itinigil mo ang gamutan dahil wala kang pera. Tama.
Hindi sumagot si Cynthia, umiyak lang. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay niya. Mula ngayon, magpapagamot ka. Tutulungan kita. Nay, paano po? Hindi pwedeng mamatay ang nanay ni Langit. Mula ngayon, magpapagamot ka. Umiyak na tumango si Cynthia. Muling tiningnan ni Elena si Langit. Nakangiti pa rin ito. Kumirot ang puso ni Elena. Parang humihingi ng tawad sa namatay na anak. Niyakap niya ng mahigpit si Langit. Lola, masakit po, nakangiting sabi ni Langit. Binitawan ni Elena ang bata. Pasensya na, pasensya na. Sobrang saya lang ni Lola. Kumunot ang ni Langit. Masaya po kayo sa akin. Oo naman. Ikaw ang pinakagusto ni Lola sa buong mundo. Ngumiti si Langit. Gusto ko rin po si Lola. Muling niyakap ni Elena si Langit. Hindi mapigilan ang ngaluha. Ngunit hindi pa rin alam ni Elena ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Mula nun, buong pusong tinulungan ni Elena ang pagpapagamot ni Cynthia. Binayaran niya ang ospital, gamot, at sinigurong maayos ang lahat. Madalas na ring pumunta si Langit sa bahay ni Elena. Bawat tingin niya kay Langit ay puno ng pagmamahal. Anak ni Miguel, apo ko, tinawag ni Langit si Elena na Lola at naging malapit sila. Lola, nagdrawing po ako sa daikari ngayon. Talaga, ipakita mo kay Lola. Kinuha ni Langit ang drawing mula sa kanyang bag. Isang family picture. Si Mama, si Langit, at si Lola. Nayak si Elena. Lola, bakit po kayo umiyak? Hindi, masaya lang si Lola. Ngumiti si Langit. Gusto ko rin po si Lola. Mahigpit na niyakap ni Elena si Langit. Isang araw, naglilinis si Elena sa silid ni Cynthia. Habang nasa ospital si Cynthia, mag-isang naglilinis si Elena. Sa isang drawer, nakita niya ang isang lumang picture frame. May isang litrato sa loop. Kinuha niya ito. Nasa litrato si Miguel, si Cynthia, at isang sanggol. Ang background ay ang pinto ng bahay ni Elena. Nanginginig ang kamay ni Elena. Sa ilalim, may petsa, Agosto 17, 2016. Naalala niya ang araw na iyon. Nasa probinsya siya para sa anibersaryo ng asawa. Binaliktat niya ang litrato. Sa likod, nakasulat ang sulat kamay ni Miguel. Unang pagbisita ni Langit kay Lola. Napaupo si Elena. Mahigpit na hawak ang litrato, sunod-sunod na pumatak ang kanyang maluha. Talagang dumalaw kayo. Paulit-ulit akong nagdasal na sana bumisita ka kahit minsan. At talagang dumating si Miguel. Hindi makapaniwalang tiningnan niya muli ang litrato. Hindi ko kayo nakita dahil wala ako sa bahay. At ako, sinisi ko pa ang anak ko. Parang pinipilas ang kanyang puso, nanginginig ang makamay, hindi tumitigil ang maluha. Miguel, patawarin mo si nanay. Patawad. Matagal siyang umiyak hanggang sa marinig ang pagdating ni Cynthia. Nay, andito na po ako. Pumasok si Cynthia. Hawak ang litrato, tiningnan ni Elena si Cynthia. Kailan to kinunan, nakita ni Cynthia ang litrato at nanigas. Iyan po. Agosto 17, 2016. Dumalaw sa akin si Miguel, hindi ba? Tumango si Cynthia. Opo, Nay. Pumunta po kami noon para makita kayo. Kaming tatlo po, para humingi ng tawad at pagtanggap. Gustong-gusto po ni Miguel na makita ninyo si Langit. Pumatak ang maluha ni Elena. Pero wala ako sa bahay. Opo, Nay. Wala po kayo kaya umuwi na lang kami. Isang beses lang ba kayo pumunta? Umiling si Cynthia. Hindi po. 3 araw po kaming sunod-sunod na bumalik. Pero wala po talaga kayo. Napasuntok sa dibdib si Elena. Ako, dapat nasa bahay ako nun. Gumuho siya. Inalalayan siya ni Cynthia. Nay, ayos lang po kayo. Paano ako magiging maayos? Ako ang hindi nakita si Miguel. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Cynthia. Hindi galit sa akin si Miguel. Umiling si Cynthia. Hindi po. Kahit minsan po, hindi nagalit sa inyo si Miguel. Lagi po niyang gustong makuha ang pagtanggap ninyo at miss na po niya kayo. Humikbi si Elena. Kung ganun, bakit hindi na siya bumalik? Dahan-dahang nagsalita si Cynthia. Gusto po ni Miguel na bumalik kapag mas matagumpay na siya para may pagmalaki ninyo siya. Hindi tumigil ang luha ni Elena. Kaya po nagsikap siya sa negosyo at 5 taon na po ang nakalipas. Nakakuha po siya ng isang malaking kontrata. Nanginginig ang boses ni Cynthia. Tuwang-tuwa po si Miguel at sinabing, pwede na akong humarap kay nanay. Kapag nakita niya ang tagumpay ko, sigurado akong mapapatawad na niya ako. Napasuntok muli sa dibdib si Elena. Kaya po noong araw na yon,
Bumili si Miguel ng paborito ninyong pagkain at papunta na po sa inyo. Umiyak si Cynthia. Pero isang lasing na super. Gumuho si Elena. Hindi makapagsalita si Elena. Umiyak lang. Ako. Papunta sa akin si Miguel. Napiyok siya. Ako. Kung tinanggap lang kita. Kung hindi kita pinalayas. Napahiga si Elena sa sahi. Hindi sana namatay ang anak ko. Kasalanan ko ang lahat. Sinisi niya ang sarili at humagulgol. Niyakap siya ni Cynthia. Hindi po, Nay. Hindi po ninyo kasalanan. Kasalanan ko, lahat to, kasalanan ko. Matagal na umiyak si Elena sa bisik ni Cynthia. Pagkaraan, pinunasan niya ang luha at tiningnan si Cynthia. Hindi ka ba galit sa akin? Umiling si Cynthia. Hindi po. Kahit minsan, hindi po ako nagalit sa inyo. Paano mo nagawang hindi magalit? Mahal po ni Miguel, si Nanay. Kaya hindi ko rin po kayo kayang kamuhian. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ni Cynthia. Patawad. Patawad talaga. Sobra ang nagawa kong mali sa'yo. Ayos na po, Nay. Paano magiging mayos? Tinutulan ko ang kasal ninyo, pinalayas kita sa burol, napakalupit ko sa iyo. Muling umiyak si Elena, umiyak ding niyakap siya ni Cynthia. Nay, ayos na po ang lahat. Magsama-sama na po tayo. Mahigpit na niyakap ni Elena si Cynthia. Salamat. Maraming salamat sa pagpapatawad. Matagal silang nagiyakan. Noon, dumating si Langit mula sa daycare. Mama, Lola, pumasok si Langit. Pinunasan ni Elena ang luha. Nagtanong si Langit, bakit po kayo umiyak? Tumakbo si Elena at niyakap si Langit. Langit, patawarin mo si Lola, patawad. Tinapik ni Langit ang likod ni Elena. Okay lang po, Lola. Huwag na po kayong umiyak. Mula ngayon, ako na po ang magbabantay sa inyo, kaya huwag na po kayong iyak. Muling umiyak si Elena habang yakap si Langit. Sa tabi, umiyak din si Cynthia. Matagal silang makayakap. Ang matagal na samaan ng loop at pagkamuhi ay unti-unting natunaw. Mula nun, tuluyang nagbago ang relasyon nilang tatlo. Itinuring ni Elena si Cynthia na parang tunay na anak. Cynthia, araw mo sa ospital ngayon, di ba? Sasamahan kita. Ayos lang po, Nay. Kaya ko pong mag-isa. Hindi. Kailangan kong sumama. Lagi siyang sumasama sa pagpapagamot ni Cynthia. Kinakausap ang doktor, inaasikaso ang gamot, at binabayaran ang lahat. Nahihiya noong una si Cynthia, ngunit naramdaman niya ang sinseridad ni Elena at tinanggap ito. Nay, maraming salamat po. Ano ka ba? Trabaho ko to. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Cynthia. Pamilya na tayo ngayon. Dapat tayong magtulungan. Umiyak si Cynthia. Nay, huwag kang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Niyakap ni Elena si Cynthia. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Cynthia. Nabawasan ang ubo at nakaroon ng kulay ang kanyang muha. Dok, kamusta po siya? Tanong ni Elena. Malaki na po ang igininhawa niya. Kung ipagpapatuloy ang gamutan, gagaling po siya. Nakahinga ng maluwag si Elena. Salamat sa Diyos. Opo, ituloy lang po ang gamutan. Tiningnan ni Elena si Cynthia at ngumiti. Narinig mo yon? Gagaling ka ro. Naiyak na tumango si Cynthia. Opo, Nay. Salamat po. Naging mas madalas na rin ang pagsasama ni Langit at ng kanyang lola. Sobrang mahal ni Elena si Langit. Langit, anong gusto mong kainin? Lola, kahit ano po basta luto ninyo, masarap. Sige, magluluto si Lola ne masarap para sa'yo. Ipinagluluto ni Elena si Langit, nakikipaglaro, at inihahatid sa daycare. Sobrang saya ni Langit kapag kasama ang Lola. Lola, pinuri po akong teacher ko kanina. Talaga, ang galing naman apo ko. Opo, ako raw po ang pinakamagandang mag-drawing. Sige, ipakita mo rin kay Lola. Kinuha ni Langit ang drawing mula sa bag. Isang family picture. Si Mama, si Langit, si Lola, at si Papa na nasa langit. Nayak si Elena. Lola, bakit po kayo umiyak? Hindi, masaya lang si Lola. Mahigpit na niyakap ni Elena si Langit. Ang ganda ng drawing ng apo ko. Nasa langit po si Papa kaya sa taas ko po siya din drawing kumirot ang puso ni Elena. Oh, binabantayan tayo ni Papa mula sa langit. Opo, sabi po ni Mama. Ngumiti si Elena. Isang araw, dumalaw si Teresita. Elena, ang gaan na ang itsura mo ngayon, talaga.
Ibang-iba ka na, nakangiting sabi ni Teresita. Habang nagsasaling ng TSA, nagsalita si Elena. Tesi, may apo na ako. Ano? Apo? Anak ni Miguel. Nagulat si Teresita. Talaga? May anak si Miguel? 7 taong gulang, Langit ang pangalan. Ngumiti si Elena. Kung ganun, hindi mo alam nun. Itinago ngang manugang ko. Natakot na baka kamuhian ko. Napabuntong hininga si Teresita. Elena, gaano ka nahirapan? Ayos na ang lahat ngayon. Nakita ko na ang apo ko at nagpapagaling na rin ang manugang ko. May sakit ang manugang mo, interstitial lung disease, pero gumagaling na siya ngayon. Hinawakan ni Teresita ang kamay ni Elena. Elena, salamat sa Diyos. Maging masaya ka na. Salamat. Tessie, sa laging pag-aalalay. Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Nagtawanan sila. Habang lumilipas ang panahon, lalong bumuti ang kalusugan ni Cynthia. Dinala ni Elena sina Cynthia at Langit sa kanyang bahay. Cynthia, dito na kayo tumira. Nay, malit at hindi komportable dun. Maraming kwarto dito. Pwede tayong magsama-sama. Umiyak si Cynthia. Nay, sigurado po kayo. Unaman, pamilya tayo. Niyakap ni Elena si Cynthia. Dito na tayo tumira. Tumanggo si Cynthia. Opo, Nay. Salamat po, tuwang-tuwa rin si Langit. Lola, may sarili na po akong kwarto. Ito na ang kwarto mo. Wow, salamat po, Lola. Nagtatakbo si Langit sa tuwa. Masayang ngumiti si Elena. Pagsapit ng gabi, makakasama silang kumain. Kain na tayo. Salamat po, Nay. Salamat po, Lola. Makakasamang kumain ang tatlo. Habang tinitingnan sina Cynthia at Langit, puno ngang pagmamahal ang puso ni Elena. Ngayon, tunay na kaming pamilya. Pinunasan niya ang luha at ngumiti. Bakit po kayo umiyak, Lola? Nag-alalang tanong ni Langit. Hindi. Sobrang saya lang ni Lola. Kung ganon po, maganda yan, ngumiti si Langit. Sa isip ni Elena, Miguel, ayusin ko na ang lahat. Alagaan ko sina Cynthia at Langit. Nangako siya sa anak. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Elena. Wala nang pagsisisi, wala nang samang loop. Pag-ibig at pagpapatawad na lang ang natira. Dumating ang taksibo, lubos nang bumuti ang kalusugan ni Cynthia at namumuhay na silang tunay na pamilya. Isang gabi, habang kumakain, maingat na nagsalita si Cynthia. Nay, may sasabihin po ako. Sige, ano yung? Chinignan ni Elena si Cynthia. Nag-alinlangan si Cynthia bago nagsalita. Lumaki po ako sa Batangas, di ba po? Alam ko, may maliit po kaming bahay doon sa tabing dagat. Ipinamana po sa akin ng madre na nag-alaga sa akin sa ampunan. Nanginginig ang boses ni Cynthia. Gusto ko po sanang doon na lang kami tumira ni Langit. Tahimik po doon, at malapit sa dagat. Tiningnan ni Elena si Cynthia. Agad na nagsalita si Cynthia. Hindi po sa gusto kong iwan kayo, Nay. Gusto ko lang po sanang palakihin si Langit sa lugar kung saan ako lumaki. Saglit na nag-isip si Elena. Kung ganon, hindi ba ako pwedeng sumama? Nanlaki ang mamata ni Cynthia. Kayo po, Nay. Gusto ko ring sumama. Pwede ba? Talaga po, Nay. May namuang luha sa mamata ni Cynthia. Pamilya na tayo, diba? Dapat makakasama tayo. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Cynthia. Sama rin po si Lola. Masayang tanong ni Langit. Naman, syempre sasama si Lola. Yehe, pupunta po tayo sa dagat kasama si Lola. Pumalakpak si Langit. Niyakap ni Elena ang apo at ngumiti. Makalipas ang isang buwan, lumipat silang tatlo sa Batangas. Isang maliit at magandang bahay malapit sa dagat. May maliit na hardin sa harap at ilang lakat lang ay dagat na. Nay, dito po. Tumayo si Cynthia sa harap ng bahay. Ngumiti si Elena. Ang ganda. Opo, dito po kami madalas pumuntang madre noon. Kung ganoon, marami kang alaala dito. Opo. Kaya po espesyal sa akin ang lugar na to. Pumasok sila sa bahay. Maliit ngunit mainit ang pakiramdam. Dito, magiging masaya tayong tatlo. Opo, Nay. Naiyak na tumango si Cynthia. Ilang araw ang lumipas. Naglakad sila sa tabing dagat. Nagtatakbo si Langit sa buhanginan. Lola, Mama, bilis po. Makahawak kamay na naglakad sina Elena at Cynthia. Nay, maraming salamat po, sabi ni Cynthia. Ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat. Wala po akong nagawa para sa inyo. Hindi. Minahal mo si Miguel. Sapat na yon.
Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ni Cynthia. At salamat sa pagpapalaki ng maayos kay langit, umiyak si Cynthia. Nay, huwag kang umiyak, maging masaya na tayo. Niyakap ni Elena si Cynthia. Dumating si langit na may dalang kabibe. Lola, ang ganda po o nga, ang ganda, para po sa inyo. Inabot ni langit ang kabibe. Tinanggap ni Elena ito at niyakap si langit. Salamat, apo ko. Makakatabing umupo ang tatlo at pinanut ang paglubok ng araw. Kinulayan ng pulang takip silim ang dagat. Habang nakatingin sa langit at dagat, naisip ni Elena. Miguel, ginagawa ko na ng tama, di ba? Inaalagaan ko sina Cynthia at langit. Kinausap niya sa isip ang anak. Nahuliman ako, ayusin ko na ang lahat. Poprotektahan ko ang pamilya natin. Umihip ang hangin, parang sagot mula sa kanyang anak. Ngumiti si Elena. Gutom na ba kayo? Kain na tayo. Opo, gutom na po ako. Masayang sagot ni langit. Sige, tara na. Magluto si Lola, yehe. Magkahawak kamay silang umuwi. Sa ilalim ng takip silim, magkakasabay ang kanilang maanino. Hindi na nag-iisa si Elena. Kasama niya ang kanyang pamilya. Ang matagal na samaan ng loop ay natunaw na, at pag-ibig at pagpapatawad na lang ang natira. Masaya si Elena. Tunay na masaya. Pagdating sa bahay, magkakasamang nahanda ng hapunan ang tatlo. Nagluto si Elena, nagahin si Cynthia, at naglagay ng gakubiertos si langit. Oh, luto na, kain na. Salamat po Nay, salamat po Lola, makakasamang kumain ang tatlo. Mula sa bintana, tanaw ang dagat, at ang mainit na sinak ng hapon ay pumapasok sa loop. Nasip ni Elena, ito pala ang kaligayahan. Tahimik siyang ngumiti, hindi na siya malungkot, hindi na siya nag-isa. Kasama niya ang mamahal niya sa buhay, at sapat na iyon. Ang matagal nang nawawalang kapayapaan ay bumalik na sa kanyang puso. Wala nang pagsisisi, sa mangang loop o galit. Mainit na pagmamahal na lang ang natitira. Araw-araw, nagpapasalamat si Elena. Naintindihan niya na kung gaano kahalaga ang simpleng buhay at kaligayahan. Tunay na masaya si Elena. Mga kaibigan, kamusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, mangyaring mag-subscribe, i-like, at i-on ang notification bell. Magiwan din kayo ng komento kung sa tingin ninyo ay sobra ang ginawa ni Aling Elena o kung bilang isang ina, may intindihan ninyo siya. Ang pag-ibig, minsan, ay dumadaan sa mahabang paglalakbay. Nga panahong pinahiwalay ngang hindi pa kakaunawaan at sa mangang loop. Ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas, at ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kagalingan at kapayapaan. Nahuliman, natutunan ni Aling Elena na kapag hinusgahan mo ang isang tao base sa panlabas na anyo, maari mong mawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Na ang tunay na pag-ibig ay ang pagilom sa sugat ng isa't isa at sabay na paglalakbay. Ngayon, masaya na si Aling Elena. Itinuturing niyang anak ang manugang na si Cynthia, at labis niyang minamahal ang apong si Langit. Wala ng pagsisisio sa mangang loop, pag-ibig at pagpapatawad na lamang ang natitira. Maraming salamat sa panonod hanggang sa dulo. Ang kwentong Liwanag ng Buwan ay magbabalik na may mas magagandang kwento. Laging mag-ingat at maging masaya.